magulang para sa mga batang manonood. Ang mga pagsubok ay bahagi na ng ating buhay. At sa bawat pagtatagumpay sa mga pagsubok, ay may kwento ng matibay na paninindigan. Sa episode po natin ngayon ay matutunghayan natin ang dalawang kwento na kapupulutan natin ng inspirasyon sapagkat naglalaman ng kagitingan sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Panoorin natin ang kwento ng paninindigan ni kapatid na Connie Ramos na nakatala sa lokal ng Santo Cristo, Bulacanor, at ang paninindigan ng ilang mga kapatid na nasalanta ng kalamidad sa lokal ng Jackson Distrito Ecclesiastico ng Metro Manila South. Narito po ang kanilang kwento. Ng bawat araw, abala si kapatid na Connie sa pangangasiwa sa kanyang mga manggagawa dito sa kanyang dapat. Matagang ginigil sa kanila ang mga dapat gawin para sa araw na yon. Ang pagkamataga at kasipagan sa anumang ginagawa ay mga kataliang taglay ng kapatid na Connie. Kung sa unang tingin ay hindi mo aakalain, siya ay 72 taong gulang na. Ang mga katangian ito ay naging sandatan na sa pagharap sa mga hamon ng buhay mula pa sa kanyang kabataan. Ang tatang ko po ay magsasaka. Kaya kami po, lumaki sa bukid. Nung mga bata po kami, nag-aaral kami sa elementary para may baong kami. Kailangan po namin mamulot ng palay sa bukid. Habang iniipon ng mga magsasaka yung palay nila, sumusunod po kami. Yung naiiwan ng mga nag-iipon, kinukuha namin. Pagbibili namin, yun po ang baon namin pag kami pumasok sa school. Lahat po kaming magkakapatid, gano'n. Lahat kami, alam kong kung aalis kami doon sa hirap na yun. Sabi ko, mag-aaral ako talaga. Pipilitin ko makapag-aral. Nang mag-college po ako, nag-working student po ako. Sa araw, maghapon ho ako nagtatrabaho. Tapos, sa gabi, pumapasok ako. Isang katotohanan ang tagumpay ay hindi malayo sa taong masipag at mapagpunta. Accounting po ang kinuha ko. Awa naman ng Diyos, nakapasa po ako. Nag-CPA po ako. Nagpatuloy ang kanyang pagsisikap na magtagumpay sa kanyang kabuhayan, maging nang siya ay mayroon ng sariling pamilya. Isang araw, may nag-alok po sa amin na yung kanyang rice mill, binibigyan siya ng 1 year ng bangko para matubos. Hindi niya kayang matubos. Pero, inialong ho ng bangko na mag-down lang kami ng certain amount, maliit lang naman, tapos sulugan na lang namin. So, yun ho, naglakas loob na kami kunin yung rice mill, kaya nagkaroon ho kami ng rice mill. Ganun. Okay naman ho, yung business. Sa mga panahong yun, sina kapatid na Connie ay naging kasangkapan ng Diyos upang makapagsimula ng lokal ng iglesia sa kanilang dako. Ang unang kapatid po dito sa lokal ng Santo Cristo, 120. Galing po yan sa lokal ng Santa Barbara, Baliwag, at saka Pupulilan. Extension po muna kami. Pero hindi naman po nagtagal, nakumpleto namin yung requirements sa mga netong kulit, kaya ginawa na po kami lokal. Itinuturing niyang isang napakalaking biyaya na napagtibay noon ng pamahala sa iglesia na sa kanilang ipinatayong bagong tahanan isagawa ang pagsamba ng nooy nagsisimulang lokal ng Santo Cristo, Distrito Ecclesiastico ng Bulacanor. Ang pagsambay na malayo sa kanilang dako hanggang sa magkaroon ng isang malaking pusaning sambahan ang lokal ng Santo Cristo noong August 24, 2001. Palibas ay bahagi na ng buhay ng isang lingkod ng Diyos ang mga pagsubok upang manalisay ang taglay ng pananampalataya. Ang kanyang sambahayan ay pinaraan sa mabibigat na mga suliranin, lalo na sa kanilang negosyo. Yung ibang mayayaman, nagtayo po sila ng rice mill sa intercity. Nagtabi-tabi po ang rice mill doon, napakaraming rice mill ang natayo doon. Kaya ang mga biyahero po ng bigas, doon na nagpupunta, pati po yung mga nagsusupply ng palay.
Kami po na nandito sa labas na out of business. Hindi na po kami pinupuntahan ng mga biyahero, hindi na rin kami dinadalang mga supplier ng palay, puro doon na sila nagpupunta. Tumaas ang interest ng bangko, humina ang business, kaya kailangan i-give up namin yung negosyo namin ng rice mill at magsimula kami ng iba. Bagamat dumaranas ng pagbagsak ng kabuhayan, nanatiling buo ang loob ni kapatid na Connie sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Nung nasa panahon po kami ng pagsubok, talaga pong mabigat po talaga sa dibdib na isipin mo na yung napakaraming taon mong pinaghirapan, mauuwi sa wala. Pero ang naging consolation ko po, hindi naman baliwala na nakapagsimula kami ng lokal. Yun ay isang malaking biyaya. Sa compound na yun, nakapagsimula kami ng lokal at may pinagpapagawa kami ng kapila, yun ang naging consolation ko. Pero sabi ko naman sa sarili ko, pwede naman ako humingi sa Diyos eh. May pangako naman siya. Manghahawa ako sa pangako. So, ayun, puro panalangin, panata. Ang kanyang matibay na pananalig sa Diyos ang nagmatibay sa kanya upang magpatuloy sa pagkihamok sa buhay. Nag-ibig akong magpanata doon sa compound dahil nandun ho yung kapilya. Nung matapos ho yung kapilyang bago, tinuloy ko po doon. Araw-araw ko siya ako din nakikita nagpapanalo dito sa lokal namin sa halos 10 taon. Hindi ko halos makita siyang bumalda sa araw-araw ng pagpapanata. Panalangin ako ng umaga, mayroong tanghali, mayroong gabi, mayroong pa ako alas 10, mayroong pa ako alas 3. Talagang yun lang ang inilabang ko sa problema, panalangin. At lahat ko ng ministrong dumating, hinihingi ko kung ipanalangin ako. Likas kay kapatid na Connie ang pagkamatulungin sa kapwa. Lalong-lalo na sa mga kapatid sa iglesia. Nasa gitna man ng pagsubok sa kabuhayan noon, nahayag ang kanyang bukas palad na pagtulong sa mga nangangailangan. Nung nasunugan ho yung mga taga-bago bantay na mga squatter ng mga kapatid doon, ayaw na hong pabalikin ng KRD doon. Binigyan ho sila ng tirahan dito sa Pandibulacan. Sumunod naman yung mga kapatid, tumira sila sa Pandi. Ang problema, wala silang trabaho doon. So ako yung nasa livelihood committee ng Buklod. So, pinradi ko po na bigyan sila ng trabaho. So, nagtanong po ako dun sa kaibigan ko kung paano ang paglilinis ng bote kasi yun ang trabaho niya. Tinuruan ho ako. So, sabi ko, pwede mo maibigay na trabaho to dun sa mga kapatid. Yung botehan na yon, hindi ko naman itinuring na hanap buhay na source of income eh. Kasi minsan nagbe-break even lang ako, minsan nalulugi pa ako ng konti, ganyan. Kasi subcon lang ako. Hindi ako direct sa kumpanya. Ang gusto ko lang, matulungan talaga yung mga kapatid. Talaga pong gumagawa po siya ng paraan para kumita po yung tauhan niya kahit po lugi na siya. Basta po hindi niya po pinababayaan yung kaya bubuhay ng mga tauhan niya. Muli na namang dumating ang panibagong mabigat na pagsubok na muling nagpahirap sa kalagayang pinagdaraanan ng kanilang sambahayan. Yun ho, kasing doon sa likod namin, merong tistisan. Ngayon, meron silang motor. Pumutok yung motor. Lumipad yung baga. Nung pumutok na motor, kung tumama, meron kaming tirahan ng tao doon sa dulo na light materials. So, doon nag-umpisa yung apoy. Yung time na nag-uumpisa pa lang sana kaming makabawi. And then, eto na naman, may bago na namang pagsubok. Nasunugan naman kami this time. Hindi rin naman po kami naligali ng lubusan. Sapagkat naituro ko kasi sa amin ni Mami na anumang bagay na mangyari at dumating na pagsubok, nangyayari po ito para sa ikabubuti. Pag ako'y lumalabas ng kapila, nakikita ko po yung mga bituin. Sabi ko po sa sarili ko, napakaraming bituin. Hindi nga mabilang kung ilan. At yung mga bituin na yun, napakalalaki kung ikukumpara sa mundo. Andun siya, hindi siya nagkakabangga, hindi siya nalalaglag. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng Ama. Yung problema ko,
na kung ikukumpara sa mga bitoy na yan, hindi natuldok eh. So, kaya-kaya ng Ama na solusyonan yung problema ko. Bagamat ako, sa tingin ko, pag ako ang titingin, parang wala nang solusyon eh. Pero alam ko, ang Diyos kaya niyang solusyonan. Puno ako ng hawak, kayang-kaya ng Diyos na solusyonan. Nang hawak din ako sa pangako niya na sa panahon ng pagsubok, hindi siya lalayo. Tupo ako ng hawak talaga. Kaya lagi akong nanalangin. Ang kanyang mataimtim na pagpapanata sa Panginoong Diyos ay hindi nawala ng kabuluhan. Hindi naman po ako binigulan kasi. Isipin niyo yung mga inchik na yun, hindi naman ho ako kilala. Tinawagan ko lang ho sa telepono. Dinilidiran po ako ng bote araw-araw. Ako nga walang paglagyan, kaya ako dumami butehan ko. Kasi hindi ko namalak sa ako ilalagyan yung pinadadali nilang bote. Kaya ako yung butehan ko naging 6. Hanggang naging 7 pa. Nang magkita po kami ng mga inchik na yun after 1.5 years, hindi nila ako kilala. Milyon mo ang pinauutang nila sa akin, kaya ako nakapagsimula sa butihan. Hindi ko pagawa ng bisyo. At isipin niyo yung butihan na yan, wala akong alam tungkol sa butihan eh. Pero sa kagustuhan kong matulungan yung mga kapatid na taga-pandi, natuto akong magbote. At yun yung butihan na yan na natutuhan ko dahil doon ang nagsalba sa amin. Doon ang pinaranan ko sa piyala. Sa kasalukuyan, ang kanyang negosyong bottle recycling ay masasabing matatag at patuloy pang umuunlad. Kinikilala niyang ito'y biyaya ng Diyos sa kanilang sambahayan. Kung paanong nagpamalas siya ng kasipagan sa pag-abot ng tagumpay sa buhay, higit niyang pinatunayan ng kasipagan sa paglilingkod sa Diyos. Mula pa sa kanyang kabataan, ay humawak siya ng iba't ibang tungkulin sa loob ng iglesia. Sa kasalukuyan, isa sa mga tungkulin niya ay ang pagiging katiwala sa ilaw ng kaligtasan sa kanilang lokal. Ang ilaw ng kaligtasan ay ang kapisanan o kagawaran na tuwirang nangangasiwa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa gawang pagpapalaganap, napakalaki po ng nagawa ng ating kapatid Laponi Ramos. Sa kabila ng kanyang kalagayan sa edad at isirin siya dahil sa iba't ibang mga gawain maging sa kanyang kabuhayan, bali sa kabila noon ay hindi siya nagpabayad. Maraming mga kapatid ang kanyang patuloy na kinakausap para may pagmalasakit nila, maalagaan ang mga akay nila sa gawain. Dahil doon, ang mga kapatid ay masaya sila, masigla na nakikilahok dahil sa mga pagpapayo ng kapatid na Olive. Gumugugol siya yung mga sasakay niya, nagamit niya, lalo na pagka may pamamahayag, pati na sa bautismo. Si Kakoni po bilang isang may tungkulin sa lokal ay siya po ay responsable sa mga aktibidad na sinasagawa sa bawat lokal. Nagagalak po ako ibalita sa inyo na yung mga kapatid po namin sa lokal na doble na ang bilang dahil sa dami ng napabotismohan. At mga kapatid po kasi dito sa lokal namin ay napakasigla po sa larangan ng pag-aakay. Sa kasalukuyan po, araw-araw po siyang nagpupunta sa kapilya para po tuparin yung kanyang tungkulin bilang pangulo po ng ilaw sa aming lokal. Lagi niyang inaasikaso yung aming mga sinusubok, yung mga dinudoktrinahan. Lagi niyang binabantayan na masigurado na sila ay makatapos sa pagsubok at mabautismuhan sa araw ng bautismo. Sumasampalataya po ako na ipakikita ko yung pag-ibig ko sa kapatid o sa kapwa ko kung naaakay ko siya sa kaligtasan. Kaya sinisikap ko po sa abot ng makakaya ko na mga kaibigan ko, kakilala ko, mga tauhan ko, madala ko po talaga sa iglesia para masama sa kaligtasan.
Kinikilala niyang isa sa mga biyaya ng Diyos sa kanya ay ang pamamalagi ng kanyang lakas at kalusugan. Ako po yung nangangako sa Ama na sa abot ng makakaya ko hanggang ako'y may buhay, may lakas, may pinagkakaloob niya. Gugugulin ko po una sa lahat sa paglilingkod sa kanya. At yung mga anak ko po hindi po ang pangarap ko na lahat magtalaga sila sa kanilang mga tungkulin. At nung po ako'y dumaan sa pagsubok, nakita po nila kung paano kami tinulungan ng Diyos. Na nalagpasan namin yung mga pagsubok na yun. At sa naranasan ko po, kayamanan ng masasabi talagang sa buhay may payapa ang kalooban mo. Kaya napakalaking biyaya po. Ang kanyang mga karanasan ay mga kwento ng magiting na pakikipaghamok sa mga pagsubok sa buhay. Dahil sa taglay niyang sandata na matibay na pananalig sa Diyos. Siya'y nakapanahig sa mabibigat na suliranin at sa pagpapatuloy pa ng buhay, alam niyang marami pang mga pagsubok ang daranasin ng kanilang sambahayan. Subalit alam din niyang sa tulong ng Panginoong Diyos, patuloy nilang may paglalaban ang kanilang pananampalataya hanggang sa kawakasan.